Blessed morning po sa lahat. Morning. Parang ang China. Good ho ba yung morning natin? Yes. Alam nyo, nakakatuwa ang Lord, no? Grabe yung awitan natin. Talagang pag nasa presensya tayo ng Lord, lahat, no? Lahat na sinupply ng Diyos, and grabe, wala ka talagang gagawin kundi purihin si Lord. Pasalamatan siya. Makikita natin, we are so blessed. Amen, na tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Marami mga tao, tulad po ng lagi sinasabi ng mga kapatid natin, mayaman sila dito sa mundo na to, pero pag di po nila nasumpungan yung Lord, sayang eh. Baliwala. Amen? Pero tayo, nasumpungan natin ang Lord, tapos pinapayaman pa tayo. Sino dito gusto yumaman? Yes. Parang yung iba ayaw. Hello, sino po dito gusto lahat ng kailangan niya provided? Yes. Sa Lord po lahat. Wala kang paglalagyan na hindi kayang isupply ng Diyos. Okay? Actually, ganda ho na pag-uusapan natin today. Nung ginagawa ko po ito, sabi ko, Lord, this will bring encouragement even doon sa mga kapatid natin na tingin nila nakapag-design sila before that they failed. Diyari, bumagsak yung negosyo mo, bumagsak yung love life mo. No? May mga ganun tayo sa buhay. Pero yung pag-uusapan po natin, this will brighten up each and every one of us. Amen ho ba? Sabihin mo na sa katabi mo, araw-araw, araw ng mga puso. Kasi may Diyos na nagmamahal sa atin every day of our life. Every day. Every moment. Mahal ho tayo ng Diyos. Kaya araw-araw, every moment, araw po ng mga puso. Amen? So, pray po muna tayo. Hallelujah. Father God, we honor you. Holy Spirit, lead us, Lord, to your truth. And thank you, Jesus, Lord, for everything that you have done for us. We honor and praise you. We love you. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise God. Sige, lagay mo yung topic natin. Grabe, title pa lang. May encourage na kayo. Okay? The God of all chances. Ang Diyos ng lahat ng tsansa. Hello? Ang Diyos po, hindi lang may second chance. Siya po ay Diyos ng lahat ng chances. Sa totoong buhay, walang rewind. Sino po dito nakapanood ng movie na rewind? Okay? Nakakaiyak. No? Pero, may part doon na mali eh. Kasi sa buhay ng tao, walang rewind. Kung nag-fail ka, hindi mo na pwede balikan yung pagkakamali na yun. Kung may namatay na mahal tayo sa buhay, do pwede naman, no? By the power of the Lord, mabuhay yun. Pero, walang walang pagbalik doon sa lugar na yun kung saan tayo nagkamali. May pagsisisi, yes. Pero yung moment na yun, tapos na eh. Amen? Hindi na natin pwedeng balikan. No? May mga movie kasi na ganun. No? Kaya sabi ko parang there's something wrong doon sa movie. Kasi nakausap niya ang Lord,
Tapos binalik siya doon sa situation. At nabuhay uli yung asawa niya. So, mali po yun. Okay? Huwag kayo maniniwala sa ganun. Si Superman, may ganun di eksena no? Si Superman, namatay si Lois Lane. Pasensya na kayo, mga panahon pa ng 80s yata. Iniikot yung mundo. Bakit? Namatay yung minamahal niya, iniikot yung mundo para ma-rewind. Di ho totoo yun. Okay? Fictional nga Pero sometimes, no, ganun yung iniisip natin, we are hopeful na sana pwede nating balikan at palitan yung nangyari nung nakaraan. Kasi kung hindi nangyari sa atin yun, hindi sana magre-resulta ng pag-fail, ng heartbreak. Amen? O nasabihin natin na madown tayo sa buhay. No? Minsan may iniisip tayo ganun, kung eto lang sana ginawa ko, kung eto lang sana yung nangyari that moment, nangyari, nag-invest ka. No? Tapos, na-scam ka. Minsan iniisip mo, sana kaya kong balikan yun. At sana hindi ko na-invest doon. Sana sa iba na lang. No? Kaso, yun na yun Di na natin pwedeng balikan. Pero tulad po ng title natin, sa Lord, laging may tsansa. Hello? Sa Lord, laging may pwede tayong pagkakataon ulit. Amen ho ba? May mga decision tayo sablay No? Kahit Kristiyano na tayo, hindi nawawala yan. May mga decision tayo na mali. Amen ho ba? Pero, it doesn't mean na hindi na tayo igagay. Alam nyo, makikita po natin sa pag-aaral na to, sobrang ganda ng plano ng Lord sa buhay natin. Pero yung plano na yon will not be fulfilled kasi minsan lumiliko tayo. Pero because our God is the God of all chances, mababalik tayo doon sa destination na yan. Hello? May pagkasablay man, pero ibabalik ka ng Lord if you are willing. Amen ho ba? So, hindi lang po sa buhay natin, even the life ng mga karakter sa Bible, they failed sa pagsunod sa Lord. Amen? Sumablay sila. No? Si Sister Lloyd nga nakikinig, no? Sa Bible in a Year, mga hari na Israel, they failed. Sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. No? Hindi nila sinunod Diyos, sila sabi ng Lord. Nadamay pati yung mga bayan ng Diyos, yung bansa Israel. Pero, the good thing is, eto yung Diyos na pinaglilingkuran natin. The God of all chances. Amen po ba? So, ready na ho ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, may chance pa. May pagkakataon pa. Di pa huli yan lahat. Hallelujah. Praise God. So, tuloy natin. Yan. Nakalagay po dyan, no? Sabi ni Phil Harding, we cannot always control what happens. No? At dami nangyayari sa buhay natin, hindi po natin control lahat. Amen ho ba? Sabihin natin, yung failure, hindi natin control natin yan. Dumarating talaga yan. May mga delubyo sa buhay na
Hindi natin inaasahan, dumadating talaga. Pero, we can control our response doon sa situation na yun. Yes. Amen. Amen ho ba? Yes. Dapat kontrolado natin how we can respond doon po sa situation na yun. Malulugbo ka na lang ba? O aasa ka pa rin sa susunod na mas maayos? Come on. Amen ho? Malik ka. Yan. Eto po, hindi ko alam kung sino talaga original na nagsabi. No? Pero sabi you can't keep the birds from flying over your head. May dadaan at may dadaan na ibon sa ibabaw natin. Amen ho ba? Pero you can keep them from building a nest in your hair. Papayagan nyo ho ba? Yung ibon mamugad sa ulo nyo? Makakapag-decide ka. Amen? Dadaan siya dyan. Di natin kontrolado yun. Pero pag namugad na yan, may problema. Pinayagan mo, namumugad sa ulo mo yung ibon. Baklase na ho yun. So we cannot control kung ano yung darating sa buhay natin. Pero we can decide our response. Amen ho ba? Mamaya ho, malalaman natin kung ano ba dapat yung response natin during that situation. Hallelujah. Eto na. May mga tanong po tayo para mapag-isipan. Nakontrol ba ni Peter yung mga taong magtatanong sa kanya to deny Jesus? Ilang beses dinay ni Peter ang Lord? 3. Di isa ba dun may nakontrol siya? Dumating lang yun. Nagpapainit lang siya. Pinapanood niya ang Panginoon Jesus sa malayo. Sumisimple nga siya, nasa gilid siya. Kunyari, hindi niya alam yung nangyayari. No? Nagpapainit lang siya sa siga. Tapos bigla may lumapit. Tinanong siya, di ba kasama ka ni Jesus? Sabi niya, hindi ko kilala yung sinasabi. Okay? So, nilayasan niya. Lumayo siya doon. Pangalawa, pagkakataon. Di ba kasama po si Jesus? Nagbura si Peter, basahin nyo. Nagbura No? Di ko lang alam kung anong bura, pero sabi doon, kinurse niya yung nagtatanong sa kanya. Okay? Pangatlong beses. Nagtago na siya. May nagtanong na naman. So, hindi kontrolado ni Peter yung paglapit ng mga tao na yun. No? At na-realize niya that he denied Jesus 3 times. Napigilan niya ba? Na dumating sa kanya yung gano'ng situation. Pero, yung response niya that time, hindi maganda. Amen? Bakit? Na-deny niya tuloy si Lord. At, with cursing pa nga. No? Nagsalita pa siya ng hindi maganda. Okay? Eto, isa pa tanong. Maibabalik at mababago pa ba natin yung nangyari pagsuway ni Eva at Adan? Sino makakabalik doon? Panahon ni Eva at Adan. No? Minsan naisip natin, sana hindi na lang nagkasala si Eva at Adan. Para hindi nangyari yung sumpa pumasok sa tao. Sana. We are hopeful na sana di na lang yun nangyari. Maganda sana buhay. Pero, di na natin kaya balikan yun eh. At hindi na natin kaya baguhin
yung pangyayari na yun. Dahil tapos na, nangyari na. Amen ho ba? Sa buhay natin, minsan may ganun. Tapos na, nangyari na, hindi na natin kaya baguhin. Hello? Pero makikita natin mamaya, there is something that God is doing para makapag-respond tayo ng tama sa mga ganong sitwasyon. Gusto niyo ho ba malaman? Amen. Excited ho ba kayo? Amen. Praise God. Alam niyo, bago pala mangyari yung tukso na yon kay Peter, binigyan niya siya ng tip ng Lord. Binigyan na siya ng tip ng Diyos kung ano yung mangyayari sa kanya. Sino naniniwala na bago natin gawin yung isang bagay, lalo tayo mga Kristiyano, we have the Holy Spirit. Hello? Tuturuan ka kung ano dapat ang gagawin mo. Taas ang kamay na naniniwala. May pagdidesisyonan ka, sino naniniwala? Bibigyan sila ng karunungan ng Diyos kung ano i-decide nila. Praise God. Ganun po nangyari kay Peter. Ayan, Simon, hindi po sila Kuya Jun yan. Si Peter po yan. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-alis ng ipa sa mga trigo. Hindi lang po si Peter at Tines. Lahat na alagad. Kasi yung iniidolo nila o yung master nila, bigla na lang mahuhuli. Yung kasama mong leader, no? Nakasama mo for 3.5 years, at ikaw tagasunod ka na ito, bigla na lang dadamputin, huhulihin, at iaalis sa inyo. So anong magiging feeling mo nun? Yung pinaka-leader nyo, biglang nawala. Amen? So lahat sila Tines, hindi na si Peter. Amen? Pero sabi ni Jesus, subalit, idinalangin kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya. At pag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Nag-prophesy si Jesus. Magpe-fail ka, Peter, pero magbabalik loob ka. May rebound. Amen? Wala mang rewind, may rebound. Sasablay ka, Peter, sabi ng Lord. Pero pinag-pray na kita, at makakabalik ka. To, lagi ko naaalala yung sinasabi ni Brother Tanyel eh. Si Lord para waste talaga eh, no? Ito yung ruta natin. Sometimes lumiliko tayo. Kala natin mas maganda yung pamamaraan natin. Amen ho ba? Tinuturo sa'yo ni Waze. Dito walang traffic. Dito walang huli. Pero ikaw dahil matalino ka, magaling ka, at dito ka dadaan. Imbis tuloy na mapabilis, mapunta ka sa destination mo, sa ka dumaan, one way pala. No? At merong enforcer sa dulo, nadadali tayo minsan. Amen? Pero hindi doon natatapos ang lahat. Lumiko ka man, tuturo pa rin sa'yo ni Waze. Balik sa tamang daan. Amen? Kumaliwa ka, kumanang ka, para makarating ka sa destinasyon mo. Amen ho ba? Sino dito naliko na ng minsan? Sumablay na. Nagkamali na desisyon. Pero I praise the Lord na dito ka pa rin hanggang ngayon. Lord, sumablay ako.
pero magpapatuloy ako. I will still travel your road. Babalik ako, Lord, kung sa destinasyon mo ako dinadala. At sasabihin ko sa inyo, yung destinasyon nyo, the best. Hello? Yes. Yung pinlano ng Lord sa atin is the best. May plano tayo minsan sa sarili natin. Amen? Kaya minsan lumiliko-liko tayo. Pero pag sinunod mo yung plano ng Diyos, the best po yun. Amen ho ba? Kaya sabi niya, Jesus kay Peter, sasablay ka, Peter. Pero pagbabalik loob ka. Amen ho ba? Tingnan pa natin kasunod. Sumagot si Pedro, no? Sabi niya kay Jesus, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama niyo. Grabe, pinagmalaki ni Peter yung ability niya. Parang ganyan tayo minsan sa Lord eh. No? Tinuturuan tayo, mabana tayo. Lord, may sarili ko diskarte. Alam ko to, Lord. Hayaan mo kung gawin yung tama. Mas magaling ka pa kay Lord. No? Pinagbabalaki mo yung ability mo, yung kakayanan mo. Pero sinagot siya ng Lord. Pedro, parang gato eh. Excuse. Tumigil ka nga, Pedro. Tandaan mo to. Bago tumilao ka manok, sa araw na to, 3 beses mo akong ikakaila. No? Sinabi sa kanya ng Lord. Para si Waze, nagre-remind sa'yo. Mag-U-turn ka. Pedro. Liliko ka na eh. Balik sa tamang daan, Pedro. Amen ho ba? Ganyan tayo minsan. Eto'y daan, pero pinipilit natin yun sa atin. Sabihin sa atin ni Lord, huwag ka dyan. Sasablay ka. Huwag ka dyan. Hindi yan ang daan ko para sa'yo. Amen? Amen ho ba? Sino nakaka-experience ng ganun? Magdi-decide ka, bisa kinakabahan ka, ito talaga yung kalooban ng Lord. Ano kailangan natin gawin? Pray for wisdom. Yes. Amen ho? Na magawa natin kung ano yung plano ng Lord. Amen ho ba? Sino dito nagpe-pray? Lord, tataya ako sa loto, patamain mo ko. Isa pinapasunod natin si Lord sa gusto natin. Amen ho ba? Sa tingin nyo, sasagutin ni Lord yung ganong prayer? Kinasabot pa si Lord, no? Sa pagtaya sa loto. O kaya ganito, Lord! Magdadakaw akong bangko. A prayer ko, paglabas ko, wag akong mahuli ng pulis. Tulungan mo ako, Lord, ha? Bisa ganun po tayo. Amen? Kasi akala natin, kaya natin pasunurin si Lord sa gusto natin. Amen ho ba? Alam nyo, huwag nyo po isama si Lord sa kamalian. Dahil hindi po yun ang kalooban ng Lord, hindi po yun mangyayari. Amen? Yung pagliko natin minsan, hindi na kasalanan ni Lord. Tayo po nag-decide nun. At kapag sumablay ka, huwag mo sisihin ang Lord. Hello? Lumiko ka eh. Kaya ka naligaw. Kaya ka napatagal doon sa destinasyon mo. Ang ganda na destinasyon natin. Ang ganda na plano ng Lord. Sabi po ng Jeremiah 29:11. Puro maganda na plano sa'yo ng Lord. Lumiko ka. Dadaan ka sa lubak. Hindi plano sa'yo ng Lord yun. Kaso pinilit mo doon ka dumaan eh. Rough road pala yun, doon ka dumaan. Kaya nagiging rough minsan ang buhay natin. Tanong uli,
Ayos sa sinabi ni Jesus, ano ang dapat na response natin sa mga sitwasyon ng buhay tulad nun? Simple lang, basahin natin. Sabi ng Lord kay Peter, subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Ang response dapat natin sa mga sitwasyon na ganun, we should always stay in our faith. Amen. Kaninong faith? Hindi sa yung faith. Faith kay Jesus. Tingnan natin. Our response to every situation is that our faith in Jesus should not fail. Yan po yan sa English. Sabi ni Jesus kay Peter, pinag-pray kita that your faith should not fail. Yes, nag-fail ka, pero sana yung faith mo, Peter. Faith kanino? Faith kay Jesus, hindi faith sa sarili natin. Huwag sumablay yung faith mo sa akin. Yes. Yes. Hello? Yes. Ang dami sablay ni Peter. Amen? Hindi lang naman yung pagkakataon na yan. Pero this time, sinabi ng Lord sa kanya, I pray na yung faith mo sa akin, huwag mag-fail. Huwag sumablay. Amen? Sino dito may faith kay Lord? Amen. Ang prayer ng Lord sa atin, kapag nasa sitwasyon tayo ng failure, ng downfall, ng pagsablay natin, ang prayer ng Lord sa akin, patuloy ka lang magtiwala sa akin. Patuloy ka lang manampalataya sa akin. Ibabalik kita sa maayos na daan. Iaayos natin. So, lumiko ka man, ibabalik kita sa tama. Amen. Amen? Basta magtiwala ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo kung ano dapat mong gawin. Amen ho ba? Sabi sa 1 John 5:4, hindi tayo nagtatagumpay because we are good. For every child of God defeats this evil world. Mapagtagumpay ka, sabihin mo sa katabi mo. And we achieve this victory through our faith. Paano daw tayo nagtagumpay? Through our faith. Tulad na sinabi ni Jesus kay Peter, amen, i-deny mo ko, pero pinag-pray na kita. Sasablay ka, pero pinag-pray na kita. That you will still be in your faith. Yes. Dito, sabi, we achieve our victory through our faith. At nilinaw, faith saan? Sarili ba natin faith? Hindi ho. Next verse, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Yes. May faith ka kay Jesus. Amen. Naniniwala ka kay Jesus. Yes. Hindi sa sarili nating ability. Right. Amen ho ba? Right. Mga kapatid, nag-waste ka, lumiko ka, sinasabi sa'yo, ikanan mo, kinaliwa mo na naman. Palayo ka ng palayo. Pero yung way, sabi, balik, kanan. Ganun si Lord. No? Dumiskarte ka, lumiko ka, nagsalita uli si Lord. Dak, kaliwa. Kumanak ka na naman. Hello? Nagsalita uli si Waze. Kaliwa, kumanak ka na naman. Okay? Hanggang sa matuto ka magtiwala doon sa sinasabi na instruction ni Waze, hindi ka mababalik sa tamang daan. Hello? Nagsawa ba si Lord? Yung Waze ba nagsasawa magsalita? Para makabalik tayo sa ruta? Hindi. Ganon din si Lord. The Holy Spirit will remind us, have faith
in me. I have the best plan for your life. Every day. Magsasalita at magsasalita si Lord. Yes. Yes. Amen ho ba? Magsasalita at magsasalita si Lord. Huwag po tayo mag-expect, tulad doon sinasabi ni Pastor John, na may boses na malaki na magsasalita. Naku, ito gawin mo. Hindi ho ganon. Pero po tayo salita ng Diyos. Meron po wisdom sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Bible, Jesus is our wisdom. Amen? Kapag alam mo kung ano ang sinasabi ng Bible, that is wisdom. Yes. At hindi ka maliligaw kapag yun ang nilakaran mo. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka dadali ng Diyos sa hindi niya kalooban. Nyari, may plano ka sa buhay mo, hindi ka looban ng Diyos. Sasabihin sa'yo ng Lord, hindi yan ang plano ko na. Ito plano ko, ito sundin mo. Amen ho ba? Amen. No? So, nangungusap ang Lord every day of our life. Yes. As a person, tayo po bilang mga lingkod ng Diyos o mga Kristiyano, sometimes nagpapayo tayo. Alam nyo, pwede lang natin gawin sa tao, i-influence sila, pero we cannot change them. Amen ho ba? Kahit anong minsan turo natin, anong minsan sabihin natin, minsan ba sinusunod ng ibang tao yung gusto nila? And that's a truth. Amen? Minsan may nagpa-counsel sa akin eh. Di ko na sasabihin kung sino, pero nandito to. Sabi niya, Kuya Ben, plano ko sana sumulo eh. Hiwalay muna ako kay Papa. Gusto ko munang enjoy yung sarili kong buhay. Sabi ko, malulungkot Papa mo. Kasi kakabalik mo na sa kanila eh. Tapos, sabi ko sa kanya, pag nag-solo ka, lahat ng gastos, ikaw ang sasagot. Oo naman siya. Pero ano ginawa? Nag-solo. Na-realize niya yung sinabi ko, bakit? Naubos pera niya. Bumalik din sa papa niya. Diba? Sayang. Sayang sana yung naipon niya, na-save niya. No? Kung di siya nag-solo, andun pa. Amen ho ba? Huwag na natin sabihin kung sino I-realize nyo na lang. Okay? Mahal ko itong tao na to. Kaya ako pinayuhan na tama. Dahil alam ko, may wisdom galing sa Lord. Tingnan po kung ano yung sinabi ko, yung talaga nangyari sa kanya. Amen? Nagpapayo tayo, we can influence them. Pero sila pa rin magdi-decide. Amen? Pero praise be unto God, may Diyos tayo na nagbibigay ng all chances. Nakabalik siya. Amen? Di naman siya i-condemn ng Lord. No? Habang lumiliko ka, umaalis ka sa tamang ruta, hindi ka naman sisigawan ng Lord. Amen? Hindi ka i-condemn ng Lord. Hahayaan ka lang ng Lord. Sige, gawin mo yan. Until you realize you needed me. Para malaman mo kung ano yung plano ko sa'yo, kung ano yung tamang daan na gusto ko para sa buhay mo. Amen ho ba? Di naman nagagalit si Lord. Babaya makikita natin. There is only one who can change the creation. Yung tao. Siya lang ang kaya magbago dyan. Sino? Yung nag-create. Amen ho ba? At tinawag ng Lord yun, new creation. Nag-fail si Adan, si Eva, hindi nagsawa ang Diyos. Nag-create siya panibago, tawag ng Lord doon, new creation.
Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. New creation ka ng Lord. Yan. Hindi na binalikan ng Diyos yung panahon nila Eva at Adan at hindi niya rin yung binago. Okay? Diyos siya eh. Kaya niya gawin yun. No? Nabalikan yung panahon nila Adan tapos mag-reset. Kaya gawin ng Diyos yun. Siya nag-create eh. Pero hindi niya ginawa yun. Ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng bago. At sa bago na to, si Jesus na pinadala niya para gumawa ng pagbabago na yun. Amen? Okay, sige. Tuloy natin. Kapag may nagawa tayo sablay, be in faith. Huwag ka bibitaw sa Lord. Yes, yes. Sumablay ka, stay in faith. Say sorry, then move on. Amen. Alam mo naman pag sablay yung ginawa mo, ako hindi ko naniniwala na hindi alam ng tao na yung ginawa niya sablay. Kahit anong pagtatanggol mo sa sarili mo, alam mo, sablay yung ginawa mo. Hello? Amen ho ba? Lalo sa ating mga Kristiyano, alam mo, pag sablay yung ginawa mo. So, ano gagawin mo? Be in faith. Say, sorry Lord, sorry, nagkamali ako. Then, move on. A righteous man may fail 7 times. Pero tatayo at tatayo siya. Amen ho ba? 7 times, ang dami nun. Sasablay ka. Pero, tatayo at tatayo ka. Because you have faith in Jesus. Hello? Amen ho ba? Hallelujah. Mahal ba tayo ni Lord? Yes. Praise God. Minsan, iniisip din natin sa ibang tao, eto iniisip natin sa ibang tao, wala na pag-asa yan. Amen ho ba? Minsan may kakilala tayo, sablay. Minsan, ginadjudge natin wala na pag-asa yan. Basta't buhay ho at tao, may pag-asa. Nisip natin, magpapatuloy na yan sa mali. Pero sa Lord po, lagi may pag-asa. Malay natin kung makarinig sila sa Lord. Amen ho ba? Bibigyan ba sila ng pag-asa ng Diyos? Ng tiyasa ng Diyos? Oo naman. Hello? Yes. Hello? Si Lord po, hindi tayo susukuan. Never ever tayo susukuan ng Diyos. Hallelujah. Tingnan natin itong verse na to. Ano ang ginawa ng Lord kay Peter? Okay. Doon nabuhay si Jesus, nagpakita siya sa 11. So, ibig sabihin, kasama doon si Peter. Kasi ang wala dyan that time, si Tomas. Okay? At sabi dito, sa susunod, sabi doon dalawang disciple sa Emmaus, totoo pa lang, muli nabuhay ang Panginoon at nagpakita kay Simon. Ibig sabihin, that very moment, dahil nag-fail si Peter, sinolo ng Diyos ni Jesus si Peter. Di man sinabi ng Bible kung ano nangyari that time, pero because Peter failed, and encouraged siya ng Lord, I believe. Hello? Kasi kung hindi siya in-encourage ng Lord, isipin mo yun, na itatwa mo ang Diyos, tapos nagpakita sa harap mo, anong mukha ipapakita ni Peter? Kung pwede na siya magtago sa ilalim ng lamesa, andyan si Jesus, naku, saan ako pupunta? Tinatwa ko siya. Amen ho ba? Pero, kinausap na siya ng Lord. And encourage na siya ng Lord.
I believe. Peter, nag-fail ka. Pero stay in faith. Amen. Amen ho ba? Amen. Nagpatuloy ba si Peter? Yes. At naging isa sa apostol na Diyos na naghayag ng mabuting balita. Amen ho ba? Though siguro, that time, syempre, nakikita ni Peter ang Lord. Diisip niya. Nakikita niya yung pagkakamali niya. Bisan ganun tayo tao eh. No? Kayang-kaya natin balikan yung pagkakamali natin. Pero sabi po ng Bible, huwag natin tignan yung pagkakamali natin at tignan natin si Kristo. Tignan niyo po sa Bible, wala sasabihin doon na alalahanin mo yung kasalanan mo. Ang pinapaalala sa atin ng Lord, yung tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Looking unto Jesus. Fixing our eyes on Jesus. Amen? Maisikit ko lang po. Hallelujah. Tuwing tayo po nagkakaroon ng communion, sabi po doon, do this in remembrance of me. Tama? Kapag nagko-communion tayo, ang sinabi po ron, gawin nyo to bilang pag-alaala kanino? Kay Kristo, hindi sa kasalanan mo. No? Sa turo kasi na iba, alalahanin mo yung kasalanan mo, no? Reviewin mo, bago ka mag-communion. Mali. At sabi doon, do this in remembrance of me. Dapat si Jesus ang inaalala. Pag nagko-communion tayo, dapat ang inaalala natin yung pagbabayad na ginawa ni Jesus sa cross. Amen ho ba? Hallelujah. So, de-restore ng Lord si Peter, kaya ka rin niya i-restore. Nagkamali ka, sumablay ka, kaya tayo i-restore ng Lord. Amen ho ba? Kaya na itanong, napupuno ba ang Diyos? Ako, puno-puno na ako sa inyo. Si Lord kaya ganun. Napupuno na ako. Sobra ka na. Binawi ba ng Diyos yung blessing niya sa inyo nung sumablay kayo? Binawi niya ba si Jesus o yung Holy Spirit? Ako, may nagtuturo niyan. Pag sumablay ka, iiwag ka na sa itong Espiritu. Kasi ayaw na Espiritu sa sablay. Tingin nyo, tama ba yun? Napupuno ba si Lord? Oh, pang-anim mo na yan, pag nakapito ka. Yari ka sa akin. Hindi gano'n si Lord. Amen ho ba? I-realize nyo kung ilang sablay na nagawa nyo. Ako, iniisip ko, hindi ko mabilang. Sa dami. Pero buti na lang, hindi napupuno si Lord sa atin. Amen. Kasi yung pag-ibig, hindi po napupuno. Love is patient. Love is kind. Hello? Amen ho ba? Yes. Patient sobra si Lord, no? So, hindi po binabawi na Lord yung blessing, ha? Hindi rin binabawi yung Holy Spirit, ha? Praise God. Pinag-aralan natin to ng mga Webes. Tingnan nyo. God is not guilty. No? Pag may nangyayari pangit sa buhay natin, hindi si Lord may gawa. Yes. Kasi minsan, lumiko ka nga ng lumiko eh. Yes. No? Pero hindi si Lord ang guilty. Amen. Amen ho ba? Inalis niya ba yung eternal life sa atin o sumablay tayo? No. You still have the eternal life? What happens to Christian when they sin? When they failed? Hello?
Nawawala ba yung righteousness? Yan po yung 4 na topic ng Thursday. Palakpakan nga natin si Lord. Grabe ho yung mga pinag-aaralan natin na yan. Amen? Nawawala ba yung righteousness when we sin, when we fail? Kung naka-attend po kayo ng mga Webes na yun, alam niyo ang sagot. Dahil laging tanong po yan eh. No? Is God guilty sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin? Hindi si Lord ang may gawa. Dahil sabi nga, every good and every perfect gift comes from God. Mabuti lang. Amen ho ba? Yes. Hallelujah. Eto po. So don't focus on your failures and other people's failure. Bisa nakapokus din tayo sa mali ng iba eh. No, sinisisi natin eh. Sabi ko nga sa inyo, dati ako madalas ko si Sister Lloyd. Kapag may mga desisyon na mali, minsan may gusto natin sisihin ng tao eh. No? Ayaw natin minsan sisihin yung sarili natin, sinisisi natin iba. Kaya nangyari ito, ito kasi. Ewan ko ba, ba't sinamahan ko pa ito? At minsan sinisisi natin ang Diyos. Hello? Huwag nating pukusan yung failure. Pag-focus tayo kay God. Who gives us all chances. Amen po. Huwag tayo mag-rewind doon sa ginawa natin mali. Gawin natin, be reminded. No? Ang alalahanin natin kung ano po yung ginawa ni Kristo para sa atin. Ang ganda ho ba ng ginawa ni Jesus para sa atin? Grabe. Amen ho. Basahin lang natin to. Malapit na po ako matapos. You will keep him in perfect peace. May peace. Kung may perfect love po na pinag-aralan, tinuro ni Pastor John, meron din perfect peace. At ang perfect peace po na to, hindi galing sa mundo. Sabi niya, you will keep him. Si God po mismo ang magbibigay sa atin ng perfect peace. Hindi natin kailangan i-manufacture. Hindi natin kailangan paghirapan. Amen? Na magkaroon ng kapayapaan sa sarili natin. I will be at peace. I will be at peace. Hindi ho ganun yun. Kailangan lang yung mind natin stayed. Kanino? Kay God. Hello? Tingin lang kay God. Tingin lang kay Jesus. Amen? And you will have perfect peace. Sabi dyan, bakit? Kapag nakatingin ka kay Jesus, kay God, you will trust Him more. Hello? Makikita mo, sobra pala ganda ng plano mo, Lord. Kaya magtitiwala ako sa iyo. Maganda pala destinasyon ko, Lord. So I will put my trust in you. I will put my faith in you, Lord. No matter what. Sumablay man ako, Panginoon, na napakaraming beses. Di ka napupuno sa akin. Tingin lang lagi kay Lord. Amen? At hayaan natin yung hope mag-arise sa buhay natin. Amen ho ba? Our God is not just a God of second chances. May third, may fourth, may fifth, may sixth, may seven, may eight, may nine, everlasting chances kay Lord. Amen ho ba? Sablay ka, balik lang kay Lord. Sumablay ka ulit, balik ulit kay Lord. Sumablay ka na naman, balik pa rin kay Lord. Hello? Wag po tayo magsawa. Hindi sa sablay, ha?
Pero wag po tayo magsawa bumalik sa Lord. Amen po. Hallelujah. Yan po ang Diyos natin. Ito naman title na Sunday. That is our God. We know and we believe His perfect love for us. Kaya dapat lang that all glory belongs to Him. Amen ho ba? Ang ganda ni Lord. Grabe si Lord. Amen. Naramdaman niyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Grabe, no? Kaya kanina po, habang nag-aawitan tayo, nararamdaman mo yung embrace ng Lord, eh. Mararamdaman mo, Lord, sobrang mahal mo kami. You want to be victorious in this life? Lagi natin isipin, mahal tayo ng Diyos. At hindi siya nagsasawa, hindi siya napupuno na mahalin tayo. Amen ho ba?